Alam ko, nung nakaraan, ito just mo na. Maraming na-boring nung nahuli si Digong. Alam ko, lahat kayo na-boring. Kahit si Sir Mike na-boring yan. Oh, baka itong mga senador na to, pag nahuli to, boring na tayo lahat. Ano tingin nyo? Ako, para sa akin, pagka nahuli ako, may ilalabas sila eh. May, kumbaga, merong silang subject. Meron tatatakbuhin niya. So, meron pa rin tayong magiging, meron pa rin tayong pagkakatuwaan ng mga corrupt, na susunod sa kanila. Kasi hindi yung punto, Lods. Yung sa akin, masaya tayo na okay lang, maging boring tayo. Importante, mas maganda. Di ba? Hindi, kung lahat ng mga corrupt makukulong, kahit boring, importante makulong. Huwag na tayo mag-vlog, na tayo mag-content, na tayo tatapik. Makakasilhan. Mag-ano na lang ako, charity vlog na lang ako. Okay, mamimigay na ako ng mga bigas sa kalsada, gaya ko na lang si Kulaong. May pagsunugan na lang ako ng pera sa kanila, pero silang masasabi ko sa kanila. Sunog na sila, pero ako hindi pa. Sikat na ulit si Kulaong eh. Balik na tayo doon. Ay, mga pare, maisingit ko lang to Kasi kaninang hapon, merong pagsalita yung number 1 merong FLM manda kayo dyan, hari kayo dyan. FLM. Merong sinabi si Sara Duterte patungkol dito. Sabi niya, the president now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and result. Kaisa ko na milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa inseguridad at walang kabusugang kasakiman. So, yan po yung kaninang payag itong si Sara Duterte. Wait lang. Yung kanyang sinabi... Tol, Pablo, bago ka magtuloy-tuloy, may tanong ako sa'yo. Sino ba yung... si PBBM ba? Si PBBM ba may 100 plus na 7-Eleven? Ay, wala. Wala yata. Pangulo yan, Pangulo yan. Oh. Si flood control highest level. Okay lang, sige, tuloy mo yung balat. Sige lang. Etong yung sinabi ni Sara Duterte na profound crisis of confidence. Kasi parang pinapalabas ni Sara Duterte na lahat ng nakapaligid kay PBBM maaaring mag-traitor sa kanya o kaya maaaring mag-aklas laban sa kanya. At nakita natin itong mga nakaraang oras may nag-resign na 3 mataas na opisyal ng ating gabinete. Ngayon, lumabas pa ngayong gabi itong si Amy Marcos. So ang gustong palabasin dito ni Sara Duterte, may crisis sa mga nakapaligid kay PBBM na parang anytime merong mga mag-a-class o babaliktad laban kay PBBM. Pero alam naman natin na ang mga nakapaligid kay PBBM, kapag ikaw hindi ka kurakot, kapag ikaw ay maayos magtrabaho, hindi ka naman magiging kalaban ni PBBM. Nakita natin in the past, itong sila Vic Rodriguez, si Trixie Angeles. Diba si Vic Rodriguez, bakit ba siya natanggal sa pwesto? Diba dahil sa sugar importation na maanomalya. So ngayon, etong mga katulad nila sa kami na Pangandaman, hindi ito nag-resign dahil sila ay sangkot sa korupsyon. Sila ay umalis sa gobyerno ni PBBM dahil para sa delikadesa, dahil nabanggit ang kanilang mga ahensya na sinasabing meron din daw partisipasyon sa korupsyon para mas lalong maging maayos ang investigasyon na wala silang hawak doon sa ahensya na yon. Ngayon, itong crisis, profound crisis of confidence, kabaligtaran to sa nangyayari kay PBBM dahil mas lalong magiging kampante ang mga Pilipino dito sa mga pumalit na tauhan ng gobyerno. Ralph Recto, Frederick Go, yung isa bakante pa wala pang napipili. Pero alam natin na itong mga personalidad na ito, katulad ni Ralph Recto, ang
pamumuno nito kahit nung simula pa nung senador at ngayon naging ano na siya natin, executive secretary. Alam natin na hindi ito ang katulad ng mga politiko na mga trapo at mga gumagawa ng hindi maganda sa gobyerno. Kaya yung crisis of confidence, tingin ko mas may crisis itong si Sara Duterte sa nangyayari ngayon. Mas crisis, bakit? Hindi na siya magiging presidente sa 2028 dahil sinira na nila ang kandidatura ni Sara sa 2028. Ito. Sabihin ako sa inyo. Ito, bukod sa sinabi mo, agree ako dyan. Pero, ito pa, itong si Sara Duterte kasi, ang OVP, napag-usapan na namin yan nung nasa China kami nila Sir Mike, ano sila, tama ba? Tanong ko lang sa inyo, kasi ako hindi naman ako expert eh. Tama ba na ang isang OVP nagre-re-upload ng pagtulong sa kanilang Facebook page sa kalagitnaan ng dumating na bagyo sa Pilipinas? Sa palagay ko hindi dapat ginagawa yon kasi dapat latest. Ang inaasahan kasi ng taong bayan is kung ano ang latest na nagawa mo. Kasi yung maire-report mo sa sambayan ng Pilipino eh. Yan yung basihan kung nagtatrabaho ka ba. Pati pagtulong. Ang Facebook ay isa sa pinakamagandang tools upang magpahatid ka ng iyong nagawa sa taong bayan. Kagaya ng ng Cebu, di ba? Nangyari na yung lindol, andun na ang Red Cross, andun na ang DSWD. Nalaman din ng tao na andun ka at nagpapalugaw. Di ba? O kaya nakikita ng tao para sa akin, boss, para sa akin, boss, ganito, okay na magpalugaw ka, wag ka lang mag-re-upload, masama yun. Mali, ballpoint man. Mali, ballpoint man, dapat ganito. Okay lang magpalugaw ka, wag lang yung lugaw na pagtrangkaso. Hindi inlugaw ganito yan eh. Common sense. Bakit ang PCSO nakapag-donate ng isang malaking balde na punong-puno ng pagkain na good for 1 week? Yun nga. Diba? Dami. Good for 1 week na ibigay dun sa mga taga Cebu. Nakatimba pang malaki. Bakit yung OBP na merong pondo na milyong piso na ang lugaw lang ang may papakain mo sa mga tao na nasalanta at papipirmahin mo pa. Ano para wala balik? Bukod dyan, boss. Ganito. Grabe naman yan. Lugaw lang kinain. Nagpalugaw sila, pinapirma. Okay, ganito yan eh. Nagpapandisal, nagpalugaw, tapos sa Davao City, nagpaano sila? Ang sarap, nagpalitso ng baka. Nagpa-cake ng baka. Diba? Sarap, no? Ano masasabi mo, Ma'am Sara Duterte? Lumalayo tayo eh. Sino ba yan? Pero para sa akin, kalaruin natin, yung ginawa ni Senator Amy Marcos ngayon na pagsasalita sa rally ng INC, alam mo, malaking kasiraan to hindi kay Pangulo eh. Hindi ko nakikitang madadamage si Pangulo doon sapagkat na ilang beses na natin napagtagumpayan at na-debunk yung sinasabi nilang addict na salita. Kung ano yung ginawa ni Amy Marcos ngayon, yan ay kasiraan ng kampo ng mga Duterte. Sila ang unang-unang mawawasak dito. Ewan ko na lang kung pakikinggan pa yan. Kumukha ni Tiger yun, no? Sa baba, oh. Kumukha ni Tiger. Tama ka dyan, biyahe ni Koy. Kasi ganito yan. Desperado na sila kasi lahat may deadline na sila eh. December, yung kanilang mga tropa, may deadline na. Yung mga DDS senators, may deadline na. So, lahat ng power nila ngayon, ginawa na nila para mind conditioning, magulo yung Pilipinas, ganun, lahat ginawa na nila. Kaya ako, masasabi ko, meron ako mga kaibigang mga INC. Pero naawa ako sa kanila kasi bakit? Sabi nila kasi, utos eh. Wala silang magagawa. So, yun. Sabi ko nga, tayo, kanya-kanya tayong, may utak tayo, kanya-kanya. Binigyan tayo ng Panginoon. So, dapat magising tayo sa katotohanan. Huwag tayong makikialam sa, sa mga, kung kayo ay nasa simbahan, dapat magsamba lang kayo. Huwag na kayong, makialam sa usaping pampolitika. Kasi, iba na yan. Ay, INC kayo eh. Diba?
Ito nga. Pwede ba sumingit? Ako naman. Kanina pa kayo eh. Sige, Sir Mike. Ha? Boss Mike, go ahead, Boss Mike. Come on. Ganito kasi yan. Isipin nyo maigi. Si Manang Aimee at mga Duterte group pumunta dun sa rally ng INC. Ang panawagan kasi doon, transparency. Para sa mga korupsyon. Ang tanong, kung yung pala ang usapan, korupsyon, hindi ba kayo nagtataka bakit siningit ni Aling Baba yung pag-aadik ni Pangulong Bongbong? Usapang korupsyon eh. Bakit pinasok niya yung pagiging adik? Hindi naman yun ang usapan. Ibig sabihin, meron talagang intensyon. Agenda, may agenda. Yun Kaya yung siguro, Boss Mike, kaya siguro tinapos na ng Iglesia ni Cristo yung rally nila, nabuisit kay Aimee. Ewan ko. Hindi, yung tanong dito, tinapos ba talaga? Wala na, nag-uwian na. Wala nang bukas. Dapat last day bukas, di ba? Mga boss, Boss Mike, meron tayong guest. Napapanood. Kamukha ni Tiger. Kamukha ni Tiger to eh. Nasa backstage. Hindi, sa akin guys, no, yung tinapos na ng INC yung kanilang rally. Pasensya naman sa mga sa mga kaibigan po nating mga INC, pero ako po hindi po ako naniniwala diyan kasi pwede po kasing yan eh. Pwede po kasing sabihin na tinapos lang, then after that uuwi ang mga yan, magbibihis lang. Well, hindi ko naman nilalahat na INC. Pwede kasing mangyari yun guys eh. Uuwi sila, magbibihis lang, tatanggalin lang yung pagkakakilanlan nila, then after that guys, yung mga retired na mga AFP or whatsoever man yung uniform personnel, nandiyan pa rin sa EDSA. Pwede ho kasing samahan po nila at the same time, after, susugod sila sa Malacanang. Kaya nga sa akin lang, sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, yung mga uniform personnel, dapat alerto pa rin kayo kasi anytime kasi, pwede kasing sumugod pa rin yung mga yan. Yan lang para sa akin dyan. Ito, may tanong ako. Sa inyo lahat, may tanong ako. Kasi ganito, kanina may viral kanina na nagsasabi, pinapaalis yung mga pulis. Ballpoint. I-reserve mo yung tanong mo na yan Sususugan ko lang yung sinabi ni Tiger 99. Last ko na to. Ganito yan. Alam nyo mga kababayan, maging mapagmatsyag kayo, sabi nga ni Tiger 99. Kasi ganito, yung mga saltik sa ulo ng mga hayop na to, hindi natin kalkula eh. Maaaring mga ito, naka-uniforme ngayon ng INC. Baka bukas iba na uniforme. Baka bandido na na magpupunta na sa EDSA na hindi na magpapakilala na INC. Diba? So maaaring gawin nila, yung sila rin mismo ay pumunta sa EDSA lahat at doon wala. Meron nga nababalita, meron ng mga bandido na pumunta rito na nandyan nag-aabang anytime. Pwede na nilang itaya yung buhay para kay Sara Duterte. Yun nga yung Sir Mike, yun nga yung sinasabi ko na yung mga INC kanina nagre-reklamo, bakit may baril yung pulis? Pulis nga Tax, hindi kasya yun. Hindi kasya, kaya hindi ko na ma-accept yung iba. Walang nag-a-appear. 10 na tayo dito sa screen. Sige, ballpoint. Banat! Hindi, yun nga Sir Mike, kanina. May nireaksyonan akong video, yung mga INC nagalit kasi bakit daw may baril yung mga pulis? Sila nakatayo lang naman doon. Alam naman natin yung mga kapulisan, pinoprotektahan nila yung tao. Lalong-lalo na wala naman silang pinipili. INC ka man, Muslim ka man, born again ka man, or kulto ka man, basta tao ka, pinoprotektahan ka nila sa mga masasamang mangyayari dyan sa lugar na yan. Ngayon, pinapaalis po ng INC. Bakit may baril kayo ganyan? So, bakit ganun sila kabastos? Ganun ba yung INC? Hindi. Alam mo nakakatawa doon. Natakot sila sa baril, pero nung patayan ni Digong, hindi sila natakot? Hindi. Duda ko, ito kasi yan. Kasi may balibalita na may 5 tao na galing Mindanao. Okay? Ito di umano lang naman. Galing Mindanao na wala na yung buhay. Parang patato na yung buhay na may magdadala na ng cake dyan sa rally na yan. Tapos, bigla-bigla na lang magpapasabog ng cake. Ganon. So,
ang tanong dito, bakit niyo papaalisin? Actually, ballpoint, di ba, nabalitaan naman natin na yan na meron na talagang may mga taga Mindanao talagang lulusob na sa Maynila Nung isang araw pa kumakalat sa atin yan Yung ganyang klase. Tapos, nabasa niyo ba yung kung paano nila lulusubin yung Malacanang? Meron sa River, meron sa bandang Mindiola, malamang nabasa niyo rin yan Speaking of lulusubin yung Malacanang, send ko kay Sir Mike to. Baka, ewan ko kung confirm ba to. Send ko kay Sir Mike to. Wait lang Kaya nga guys, sa akin guys, sinasabi ko yan na wag sanang magpakampante itong ating mga uniform personnel kasi hindi pa tapos di ba? At saka yung sinasabi ninyo may galing pa sa Mindanao, anytime kasi yan pwede yan pwedeng sumiklab talaga yan. Kaya dapat talagang be vigilant lang talaga. Ito. Para ma-confirm po natin, ito. Sir Mike, sinend ko po sa'yo. 6 hours ago pa lang po ito, pero paki-confirm, ayaw natin ng fake news Siyempre, dapat katotohanan lang, di ba? Pa-confirm natin kay Sir Mike para ma-flex natin dito kung ano ba talaga. Kasi parang pinapasok nila yung Malacanang dito Sinusugod nila. Meron na, di ba? Yung plano nila, di ba? Nasend ko na kay Sir Mike, yung video. Nasend ko na. Hindi kasi mayroong intel kasing naglabas niyan. May mga intel na nag-ano niyan. Share ako saglit siya. Kumalat yan sa Facebook. Okay, sa mga ibang vlogger din. So ngayon, hindi naman nagkamali yung intel. Hindi nagkamali. Hindi nagkamali. At may tendency pa rin talaga yung sinasabi ni Tol Tiger sa ni Boss Mike. May tendency rin talagang mangyari pa yan bukas. MP, balik ka mamaya. Balik ka. MP. Nila yung para bukas. Balik ka. Baka doon yung action nila. May possibility talaga. Kasi pero abangan natin yung abangan natin yung sinabi ni yung pinasa ko kay Sir Mike kasi parang ewan ko kung ito ba kanina ba ito or kahapon ba ito. Talaga, may pinasok sila. Ginulo talaga nila. O kamukha ni DJ Byron tong isa may pumasok na naman. Kamukha ni DJ Byron. Kasi ganito guys, ganito yan For example, yan nga, babalik tayo sa scenario na ganon. Siyempre, sasabihin ng mga polis, uy, okay na, nagkalasan ng mga INC, nagkalasan na sila. So, pwede na tayong magpa-petiks ngayon. So, ayun, petiks, then kinabukasan, ayan na, sabay-sugod, sabay-sabay silang susugod sa Malacanang. So, ano mangyayari sa kapulisan kapag nagpa-petiks sila? Kaya nga, talagang yan dapat ang isinisigaw natin na, kahit hanggat hindi pa natatapos yung 3 araw na yan, maging vigilante pa rin ang mga kapulisan natin, mga kasundaluhan natin. Wait lang, may tanong lang ako. Si Birador ba at si Tiger ay magkapatid? Marami magkamukha kayo Sir Mike, ganito, may sasabihin na ako sa'yo. Si Birador, yan si Tirador. Diyan na naman, Jinggoy. Naguluhan ako bigla. Jinggoy Estrada, yun. Parang sabi ko, parang biglang dalawa si Pikwa rito. Hindi, akala ko talaga si Tiger 99, si Pikwa rin. Intel ako nakuha. Bakit hindi nakakasama tong si Tiger 99? Hindi pala si Pikwa. Akala ko si Pikwa talaga yan. Yan kasi Sir Mike hindi ka nakikinig sa akin Ikaw naman minsan pag sinasabi ko sa'yo, sa bagay busy si Sir Mike Maraming pinagkakaabalahan. Grabe. Kasi kakausapin pag may magandang babae sa tabi ko. Pagkakausapin mo ko yung puro pangit lang yung nasa tabi ko, yun sasagot ako. Pero totoo Anyway, sige. Sorry. May intel ako doon. May intel ako doon sa about police visibility. So, as far sa aking pagkakabalita, alert pa rin until tomorrow ang ating kapulisan. So, binabantayan pa rin natin ang palasyo ng Malacanang also. And syempre, sinisecure pa rin natin. Actually, may mga magrarally pa bukas. Hindi lang INC lang ang So, wala may mga magrarally pa rin tomorrow. Pero anong reaction nyo dun? Kasi minsan, meron akong napanood na video na merong INC tapos merong solid DDS.
na gusto makisali, itinabo yung mga sulit DDS. Hindi, mapapanghi daw kasi sila. Si DJ Byron. Wala na. First of all, good evening sa inyo mga kapatid. Shoutout sa inyo lahat. Wala nang rallying INC bukas. Wala na. Sabi, wala na doon, sabi. Nabasa ko. Okay. Hindi, So, meron pa sa EDSA. May Yung rally EDSA. pa bukas, yung EDSA. EDSA na lang. Pero yung sa Pero hindi na INC. Hindi na yan si Boss Mike. Ganito, pagka ba nagpalit ng damit, uniforme, hindi na INC yon. Tanong ko lang. Okay. So, Kasi ako'y naniniwala, ganito, naniniwala ako na mayroong nagpapanggap na INC na nagsuot ng damit ng INC. Ganun yun eh. Diba? So ano sa tingin nyo? Kasi ako, alam nyo naman yung mga DDS, gusto nilang gawin yung lahat para lang mawasak ang gobyerno na to. Nga pala yung damit Pero nga yun. pala ng INC, mabibili yung for 150 pesos. binibenta. Pati yung cup, diba? Yung cup, binibenta nila yung cup. Pag bumili ka nun, INC ka na. Paldo ka na. Diba? So, sa tingin nyo bukas, ito mga kapatid, sa tingin nyo bukas, ang tao sa EDSA dadami na. Wala. Hindi pa nangyari. Kanina, parang hindi, wala. Hindi, kasi remember, they said they're expecting about 300,000 pero first day 4,000. Ngayon yata 3,500 lang. Ngayon wala na rally INC, right? So, Yes. iniisip ko, kasi wala na rally INC, kailangan mong maghinala eh. Remember, balikan natin yung EDSA 2. Sinabi ni Kerubin, ang nagsimula ng rally sa EDSA 2 ay isa sa mga organizer ay INC. Kung naalala niyo. Sinabi niya sa interview. So tomorrow, we still have to be vigilant kasi it's a possibility. Hindi ko sinasabing totoo. It's a possibility na baka mamaya biglang dumami ang tao sa EDSA. So alam niyo na. Correct. You guys get the hint, right? Kung ano yung ibig ko sabihin. Diba? Pero kasi ganito yan bro Sige, isisingit ko lang Kasi naranasan natin yung EDSA 1, EDSA 2. Talagang nakita natin yung yung dami. Kung maalala, siguro baka ilan sa inyo nakasaksi. Ang tao nun mula dito sa Santulan hanggang sa may Ortigas flyover. Mula yan dito sa kabila yon, sa north. Sa south naman mula sa may Guadalupe Bridge, doon sa may HQ. Hanggang sa may Ortigas. Dami yun. Dami nun. Ngayon, ito naman. Dito naman sa magkabila na Ortigas Avenue, hanggang sa AM Domingo, tapos dito sa kamila, hanggang doon na yan sa Pasig. Ganun karami tao. Ngayon, ito kasi inunahan ni Poke, si General Poke. Sino yun? Pokis pala, hindi Poke. Sabi niya kasi, Huwag kang ganon. hindi, nakakalimutan ko. Alam mo naman, kulang pagkain. General Pokis, di ba? Sabi niya, mga 2 million kami. Sabi naman di ba? Sabi niya, mga 2 million kami nung nag-uutuan sila ni Mike Defensor na sinungaling. Sir Mike, ganito. Tatanungin muna kita. 2 million yung sinasabi mo. Anong year yun? Teka muna, hindi ka nakikinig talaga ballpoint man eh. Yung plano nga nila, ito yung pinangangaral. Babasa ko ng comment. Kasi ikukunik ko to sa sinasabi nila Dado. Na 51 million, 30... Buwan pa ba yun si Dado? Teka, makinig ka muna. Yung 2 million, pinapangahas ni General Poke at yung mukhang Poke. Yung mukhang Poke, pag nakita mo si Mike Defensor, yung mukha nun, mukhang Poke. At yung general ng Poke, yun. Silang dalawa naghuntahan. Di ba? At sinasabi nga, sinasabi nga, 2 million daw ang ine-estimate nila na dadalo. Kaya nga, sabi naman ni, sino to? Si Roque. Si Roque. Sabi ni Roque na na-stroke kamakailan, hindi makalakad, kaya daw nilang punuin yung EDSA. Malabo. Nilinaw ba kung ano? Nag-rally, nagpunta ako. Ososero ko
Nag-rally sila sa People Power Monument. Alam mo kung ilan sila? Siguro mga wala pang 200 nandoon. Puro pa may camera. Baka puro vlogger yun. Ano? Madami pa yung camera sa nagpunta, no? Boss Mike, kaya naman hindi nagtatagumpay kasi yung lintik na rally ng DDS na yan, Boss Mike. Gawa nga po ng kasi hindi po nila makuha yung simpatya ng ng mga ibang grupo. Like for example, pati nga yung destabilization na gagawin nila. Kaya hindi sila nagtatagumpay sa destabilization na ginagawa nila. Gawa nga po ng yung yung AFP, yung mga uniform personnel po natin, hindi nila makuha yung simpatya. Bakit nga ba? Bakit nga ba nung EDSA 1, EDSA 2, bakit yung mga yun nagtagumpay? Tingnan mo yung history. Sasagutin ko yan. Ganito tingnan yan. nyo. Mga bata pa kasi kayo eh. Ako, senior citizen na eh. Andali, ito. Si Brother Mike. Pakinggan nyo. Bakit hindi nagtatagumpay? Tandaan nyo, ang pinakamaraming Pilipinong Katoliko. Yes. Kapag ka ang Katoliko nanawagan, sigurado pumupunta. Marami. Kahit masabihin nyo na hindi nagkakaisa yung Katoliko, ang daming pintas ninyo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, pag ang simbahang Katoliko nanawagan, sigurado, talsik ang Pangulo. Napatunayan na yan na EDSA 1, EDSA 2. EDSA 3. Pinangunahan ng INC. Hindi naman nagtagumpay Wala. Yung kay Erap, wala. Wala. Nag-rally uli sila. Sabi nila 1.5 million. Peace rally nga naman. Sige, pagbigyan natin. Pero di ba sinakyan din ng mga DDS? Sir Mike, may tanong ako sa'yo, Sir Mike. Kasi 32 million sila. Bakit ganun? Anyari? Managinip na nga lang yun. 32 million. Paul ba may kahit pa sabihin ng 100 milyon sila eh. Madaling sabihin yun eh. Pero yung dadating ba? Nakita mo yung pinagtabuyan ng INC? Lalabing 8 lang. 18. Sir Mike, huwag naman ganon. Alam mo, Sir Mike. Hindi. Sir Mike, ganito. Ako lang nasasaktan sa'yo para sa kanila. Sige, sabihin na lang pahiya. Sige, dagdagan ko na 36 na. Nadable. Kasama yung Sir Mike? Binubuking mo agad eh. Sa aking kumbaga, di ba, tayo, nag-aaral. Kasi ako sa Catholic school ako nag-aaral sa Santa Maria, Bulacan eh. Laging binibida yan, lalo kapag padating yung February. Laging binibida yan, yung mga EDSA People Power na yan. Kasi yung isa sa mga nagtatag ng school namin, sumama dyan sa EDSA na yan. Talagang kinukwento nila kung paano sila pumunta ng EDSA, kung paano sila hinikayat. Ngayon, 3 elemento ang meron ng EDSA 1. Mga AFP, mga pulis, at mga Katoliko. Ngayon, EDSA 2, ganyan din. AFP, PNP, Katoliko. Ngayon, sa binubuo nilang EDSA People Power Revolution, na ilang beses na nila pinanawagan, si Harry Roque nandito pa sa Pilipinas. Hindi pa yan pumupunta sa ibang bansa, hindi pa yan nagtatago. Nandito pa yan sa Pilipinas, meron silang tinatawag na Black Friday rally, na mag-uumpisa lang daw sa konti, pero habang tumatagal, parami ng parami. Pero nangyari kabaligtaran, nalusaw. Bakit? Kasi wala silang suporta nung 3 na yon. Ngayon, meron po dito sa rally na ito, meron pong isa na elemento, mga AFP. Kaya lang, ang mga AFP nakasama dito ay mga retired. So, wala tong power. Wala tong lakas. Walang bilang. Wala silang bilang, wala silang kumbaga hindi sila kasama sa organisasyon. Dahil nga, retired na sila. Palamunin na lang. Nag-fake news sila. Correction. Na lahat daw ng mga retired generals, pag sumama daw sa mga rally na yan, tanggal na yung mga pension nila. Hindi, correction. Sabi ni Bibi, wala naman ganun. As long as wala kang nilabag na batas ng gobyerno, hindi ka nakalabag ng batas,
tuloy-tuloy pa rin yung pension mo. Correct, Si correct siya. Choice nila yun. Correct Hindi ko lang ka si Macmac. naririnig dyan eh. Yan o. Correct ko lang, Macmac, correct kita. Hindi retired, hindi retired, retarded. 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 Retarded general. Retarded Guys, general. yun na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya nga nagtagumpay ang EDSA 1, EDSA 2, gawa nga po ng dahil sa Katoliko plus meron pang suporta na uniform personnel, AFP tsaka PNP. Kaya nagtagumpay yun. Ngayon, etong niluluto nilang people power daw ng mga DDS, kaya hindi nagtatagumpay yan kasi wala po yung suporta ng nagaling po sa Katoliko at the same time galing ho sa sa mga uniform personnel. Yun po yun. Sasabihin ko dito. Sorry po. Pero pag ako wala naman akong problema sa mga simbahan. Wala out ako diyan. Pero pag ikumpara mo po yung Katoliko sa INC, sorry po. Ang INC maliit lang. Hindi, ganito. Merong ano yan eh. Merong ano yan. Parang logic. Tingnan nyo to. Bakit sasama ang Katoliko sa kanila? Ang unang-unang lumalaban sa Katoliko pagdating sa katiwalian at bukod sa katiwalian, isa pagpatay, ang number 1 ay Katoliko. Father Robert Reyes is supportado ng CBCP. Supportado ng CBCP ang panawagan ng nila na transparency. Na hindi pagpapababa ng gobyerno o pagpapabagsak kay Pangulo. Ngayon, kung sa tingin nila makukuha nila ang Katoliko, malabo. Sapagkat hindi papadig ang Katoliko na papababain mo si Pangulong Bongbong Marcos, ang ipapalit mo yung anak ng mamamatay tao. Tama? Isa pa yung nakikita nila. Kaya hindi nila sinusuportahan itong mga Duterte na to, sila Sara Duterte, kasi alam nila yung quality or yung ugali ng mga Duterte mas lalala po. Sabi nga natin, 'di ba? Sabi nga ho natin, kung gaano ho kasama yung ama, etong anak mas matindi to, mas maniwala kayo. Ito, tandaan natin. Ito. Paisa muna. Isisingit ko lang to bago ito. Singit ko lang. Sino ba yung namumuno sa isang pamilya? Lalaki, di ba? Lalaki yung nagde-decide sa isang pamilya. Hindi po yung babae. Yung babae is parang backup lang ng lalaki. Ngayon, kung tayo po ay magkakaroon ng babaeng presidente sa Pilipinas, sa tingin ko po hindi magiging maganda. Kasi alam niyo yung babae, iba po magdesisyon ng babae. Tingnan niyo, vice pa lang siya ngayon, iba na yung takbo ng utak niya. Ikinulong niya na yung sarili niya doon, which is nakakahiya yun para sa akin, no? Isasamahan mo yung tao na yun. Vice ka eh. Pero pag lalaki ka, mas matindi yung paninindigan po ng lalaki kumpara sa babae. Ewan ko, kung ganun, yun yung pamilya eh. Yun lang sa akin. Okay, isang punto na kaya hindi sasamahan ng sundalo yan, Navy, Air Force, or even Coast Guard. Tandaan natin, ang mga Duterte ay mga pro-China. Pro-China yung mga yan. Hindi sila sasamahan ng mga yan kasi kung ano yung pinaghihirapan ng sandatahan lakas natin yan laban sa West Philippine Sea, mawawala lahat ng yan. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng meron tayong na-achieve sa West Philippine Sea, all of them are gonna be tarnished, mawawala yan. Kaya hindi sila makakakuha ng suporta coming from armed forces. Kaya nga sabi ni tawag dito ni Gibo, 'di ba? Na sino bang taong bayan ang sinasabi nyo? Sino bang mamamayan ang tinutukoy nyo? Na nagpapanawagan na sumama ang AFP. 'Di ba? Kasi kung buong bayan yan, buong sambayanan yan na sinasabi nila, dapat kasama Katoliko diyan. Pero kung kasi ang kalahatan na yung usapan dito na sinasabi ng nagtatanong ng mga DDS, 'di ba? Ngayon, sabi ni Gibo, hindi mamamayang Pilipino yan, hindi sambayan ng Pilipino yan, hindi pangkalahatan yan. Ano lang yan, kumbaga yung isang grupo lang yan na nananawagan na bumaba. Kaya natatawa ako. Kaya natatawa ako, sabi nila, sa mga panawagan sa mga sundalo, protect the Constitution.
sabi nila. Paano tama naman, protektahan ng konstitusyon. Paano susuporta ang sundalo, pulis, ang sandatahang lakas natin sa kanila? Kung yung iuupo dun sa papalit sa panibago papalit sa panibagong posisyon ni Presidente Marcos, yung constitution violators pa. Correct. Yun. Yung binabypass yung batas. Na-imagine nyo ito Nung panahon ni Digong, binabypass po yung batas. Imbes may proseso tayo, wala lang, tataniman ka na lang, papatayin ka na lang. Imagine kung ma-timing sa pamilya mo yan. Yung ano ako, nung in-invite kami ni Kuy, nandun kami ni Pikwa. Grabe yung iyak ng mga pamilya na yun. Kasi ramdam ko yung kanilang sakit na nararamdaman kasi sila yung namatayan ng asawa, anak, pinatay yung anak nila. Imagine kung anak ko yung patayin mo. Tangina, hindi ako papayag ng gano'n. Saka yung eto mga tol. Yung naalala nyo yung debate ni yung kay Panelo na naging 5 kamote siya, 'di ba? Kasi napahiya siya kasi si Digong after daw ni Digong pababain or after niyang pag-resignin yun sa mga gabinete niya or yung mga dating gabinete, absuelto na. 'Di ba? Absuelto na daw sa sa kaso. Unlike PBBM, unlike kasi dito kay PBBM, may ginawa si PBBM Yan yung kinaiinis ng mga Duterte. Yan yung mga kinaiinis ng mga DDS. Pero ito, ibalik natin yung topic natin. Alam ko, ito, medyo lumalayo na tayo. Si Amy Marcos yung dapat nating dito. Kasi, anyway, ilang oras na rin tayo. Pero, syempre, bago tayo magtapos, ewan ko kay Sir Mike, siguro kanya-kanya tayong bigay ng yung magandang... Sige, ako muna. Bago tayo magtapos, ako muna. Sige. Game. Okay, punto ko lang dito, kay Senator Amy, regarding sa sinabi niya, kasi wala nang traction ng DDS. Wala na talagang traction. Hindi na sila nakakakuha ng simpatya sa taong bayan, hindi na sila nakakakuha ng suporta sa kahit private sector, even business sector, hindi sila nakakakuha ng suporta. Sila na lang nag-uutuan. Last resort nila si Amy Marcos kasi kapatid niya ng Pangulo at binuhay na naman yung issue ng droga, which is hindi na magiging traction ulit yan. Hindi na magiging traction ulit yan, maniwala kayo sa akin. Huwag kayo maniwala, pero yan ang paniniwala ko. Wala nang epekto sa taong bayan. Kasi nilabasan na nila ng fake news at alam naman, lantad naman sa taong bayan kung sino ang sinusuportahan ni Senator Amy Marcos. Yes. This time, she crossed the line. Why? Dinamay niya ang buong pamilya ng Pangulo. Dinamay niya First Lady, dinamay niya pati mga anak, correct me if I'm wrong dinamay, di ba? Diba? Apo. So she crossed the line. She crossed the line. Marami nang magagalit sa kanya lalo regarding sa kanyang sinabi. Kaya sa tingin ko, wala nang traction na epekto yan. Nagkamali lang, pinakyat ng Iglesia ni Cristo. Doon ako na-disappoint talaga. Kasi, ito honestly, meron akong uncle na ministro ng Iglesia. Mother side ko, mga Iglesia ang mga kamag-anak ko. Iba kong pinsa. So, it's very disappointing yung ginawa nila na umakyat sa Senator Amy at magsalita na ng mga gano'n. Hindi siya kinakausap ng Pangulo, sabi niya 3 taon. Bakit siya kakausapin ng Pangulo? Kasi alam naman siguro ng Pangulo kung ano yung intention niya at kung ano yung gusto niyang sabihin sa Pangulo. Sasabihin niya drug addict. Meron ba drug addict na presidente na ito, fakto ang ekonomiya natin doing great. Ang isang shipyard company sa Korea nagbigay ng interest para magkaroon tayo ng 2 submarine. Di ba? Sino addict na ganun ang state of mind? Di ba? Kaya kung ako Senator Amy, mag-isip-isip siya sa ginawa niya. Pero I think susunod na eleksyon, itatakbo man yan, hindi na siguro mananalo yan. Hopefully, wag nang manalo. Kasi siya nang last resort hindi na umubra kay Sandico Kaya tatingin ko, wala na talaga. I mean, talagang itong Senator Amy, I don't know kung ano nakukuha niya dito sa mga Duterte. Kaya bakit siya ganyan, kaganid, ganyan siya kasama. I think she needs professional help. I think may tama sa ulo yan. So yun lang yung sa akin mga kapatid. Maraming salamat. Okay.
Sundan ko na, Boss Mike. Para ano kasi may trabaho pa ako mamaya eh. Alas 2 ng madaling araw, gigising ako. Sipag mo naman. Ropan, sipag mo naman. Grabe, salot. Oo, hindi. Yun yung bagong schedule namin sa trabaho. Salot ka na. Salot. Ngayon, susugan ko lang din yung sinasabi ni bossing DJ Byron, Yan yung yung sinasabi nila na kapag pagpalagay natin kung kailan ka nagsasabi ng totoo, hindi ka na pinapakinggan. Kasi bakit? Nasanay na sila na puro ka fake news puro ka paninira. Sige, pagpalagay natin, for example, totoo yung sinasabi na Amy Manotoc. Pero alam naman natin na ano lang yun purong paninira lang yun. Walang ebidensya kasi nga, mga kababayan, ito, simple lang, kung walang ebidensya, walang kaso. Di ba? Ganun lang. Ngayon, ang masasabi ko naman dyan kay Amy Manotoc, unang-una, paano naging addict etong si Pangulong Bongbong Marcos? Walang iya. Tinignan ko yung mga picture ninyo. Simula nung kadalagan ni Elisa, kadalagan ni Amy Manotoc, kabinataan ni Pangulong Marcos, mas mukha ka pang may ikaw parang ito pa yung gumagamit tapos ito pa yung bangag ba yun, adik ba yun, yung pagtulong sa ating mga kababayan Pilipino, like for example, pamamahagi ng mga titulo ng lupa, pagbabayad ng pagkakautang ng ating mga magsasakang Pilipino, pagpapatayo ng mga kung ano ng mga rice processing system na mga katulong, yung solar powered irrigation program, di ba? Ganun ba yung utak ng taong adik? Isa pa. Pangalawa, last na lang to. Yung pangalawa, mga kababayan. So, alam mo na palang adik si Pangulong Bongbong Marcos, Amy Manotoc, bakit hinayaan nyo pang pinatakbo itong si Pangulong Marcos, di ba? Kaya nga, masasabi ko mga kababayan, yan si Amy Manotoc, talagang ano lang talaga yan. Ito. Yan si Amy Manotoc, nalaman na natin ngayon kung sino po yung puting ahas na tinutukoy ni Maharlika. Yang si Amy Manotoc. Then saan galing yung naratiba ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag kay Amy Manotoc? Yun lang. Ito, sasagutin ko na. Ako siguro muna, kaming dalawa. Ito. Sige. Kung adik pala si PBBM, bakit sinabi ni Sara Duterte ngayon, nung tatakbo sila, hindi magnanakaw si Marcos, hindi magnanakaw si BBM. BBM, pwede ba? Nakunin mo akong vice presidente mo, tutulong ako sa iyo. Tapos pinromote pa niya na hindi magnanakaw si BBM. At kung talagang mag-addict si Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon, bakit dumikit si Amy Marcos doon kay PBBM? Addict yan Bakit ka didikit? Ganun lang kasimple yun. At kung talagang addict si PBBM, bakit maraming mga politikong dumikit sa kanya? 'Di ba? At pinakilala ni PBBM. Ganun lang kasimple yun. Sisimplihan ko lang po para maintindihan ng mga simpleng mga DDS na medyo mababa yung pag-unawa. 'Di ba? Kasi alam mo naman po natin na minsan yung mga DDS na to, kahit bobo po sila, hindi po nila alam na bobo sila. Ganun po yun. Diba? Ganun po yun. Pero para sa akin mga pre, ito, DDS ka. DDS ka. Sinabi lang sa'yo na ito yung ginawa ni PBBM, ito adik ba nga, ganyan. Laway lang yung kapital. Maniniwala ka ba? Para kang pinakain ng taing panis na nabubulok. Na bigla kang naniwala. Diba? Na BBM bangag, katulad ng matandang reaction ko kanina na ano daw siya, Ilocano daw siya. Pero dahil dahil kay Sara Duterte, binoto niya daw. Well, uto-uto ka kung gano'n. 'Di ba? Alam mo naman yung history ng Marcos Senior pa lang. Kung alam mo na palang ganyan yung ugali ng mga Marcos, kung sa tingin mo masama sa'yo, kahit pa mag-collaboration sila, hindi mo na dapat binoto. So, bakit binoto mo? 'Di ba? Ibig sabihin yan, 'di ba? Siguro nagustuhan mo lang mga Marcos, gano'n, or di kaya nabula ka lang ng mga Duterte. Gano'n lang naman Pero para sa akin, yung Marcos mo is the best.
sa pagdating pa lang sa sa martial law, ang tatamaan po ng martial law na yan yung mga pasaway na tao. Kaya itong mga DDS na to, nagrereklamo yan. Ayaw namin sa martial law, masama, ganyan, masama, ayaw namin. Pero tanongin niyo yung mga totoong nabuhay pa sa panahon ngayon. Okay? Na nakaranas ng martial law. Basta hindi lang sila pasaway, masagana yung buhay nila. Mura yung mga bilihin, mga bigas, ano-ano pa. Yun lang. Ikaw, sponsor, ano masasabi mo? Ito, last na lang to kasi Wait lang, magkano lang ako, magpapaalam na ako sa inyo lahat. Paring ballpoint Bossing Birador Picua, Bossing Mac, paring buhay ni Koy, kay Bossing DJ Byron, at syempre dun sa mga kasama natin kanina dyan, si Boss Mike, Boss Mike, si Bossing Takero, baba muna ako, boss. Maraming salamat sa oras niyo. Sige na, Picua. Okay, hindi, si ano muna, si tropa ko. Balat. Ito na lang yun natin. Nalilito ako kay Picua tsaka kay Tiger Putik na. Kahit mga viewers, nagsha-shoutout. Shoutout, Tiger. Another Picua. Nandiyan ako sa Tiger. Yes, sponsor Balat. Ito, last ko lang to. Advice ko lang sa ang gagawin natin, hindi makakatulong yung mga paninira sa sa kung sino man nakaupo ngayon. Ang gagawin na lang natin sa lahat na nakikinig, DDS man o PBBM, be united na lang po tayo ngayon. I-respect natin yung i-respect natin kung sino ang admin ngayon, respect natin yung government. Kasi yung mga rally man o anong gagawin natin, kasi pag ibig kong sabihin peace, democracy, kailangan magpapaliwanag ka doon nang sa loobin mo in a nice way. Hindi yung magbabanat ka doon ng mga hindi nakakatulong, lalo lang nakakasira yon. At lalong nag-aaway ang sambayan ng Pilipino. Kasi yun, nagsisiraan, nagbabangayan, walang unity. At yung ginawa naman ni Ma'am Emmy, alam po niya kung ano ang consequence sa sinabi niya. Kaya ipagdasal natin ng ating presidente, pro-government tayo, wala tayong pinapanigan dito, kundi yung katotohanan lang sana yung lalabas. Kasi yun ang tama at yun ang makakapagligtas ng anumang problema, anumang sigalot ngayon sa ating gobyerno. At ipanalangin natin na sana matapos ng mga sigalot na ito. Dahil ito lang naman yung dagok na hinarap natin ngayon. Kaya be united, pray each other, and God bless us all. Yan, dagdagan na natin yung kanyang sinasabi. So, to Pilipino na nakikinig po ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao, una kong sasabihin na ako ho ay hindi naniniwala o ako ho ay hindi ko pinaniniwalaan yung pinaparatang ho nitong kapatid niya na si Senator Amy Marcos sapagkat isa lang ho ang alam na alam ng taong bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay isa na lang ang kidney. Dahil kung siya po ay mag-a-addict at gagamit ang ipinagbabawal na gamot, noong pa po nadedo na po yan sana. Ngayon, mga kababayan ko, drug test na po yan ni Attorney Vic. Ilang beses na po sa mga anong panahon ng kampanya at negative po ang labas, mga kababayan ko. At wala pong nakapagpatunay na ang Pangulo ay isang gumagamit, mga kababayan ko. Sa mariin na pananalita ni Senator Amy, maliwanag po sa akin, bilang ordinaryong Pilipino, ito po ay last huling atake na nila to. Kaya pinipilit na po nilang mapababa si Pangulo sapagkat makukulong ang dapat na makulong sa anumang ginawa nilang pagkakasala, lalong-lalo na sa batas. Tandaan nyo, magsasalita na ang bagman ni Senator Amy Marcos. Yup. Bagman! Yung sinabi ni Tol Bianicoy, yung sinabi niyang isa na lang ang kidney ni PBBM kasi dinonate niya yung isa niyang kidney kay Ferdinand Marcos Sr. Kaya isa na lang ang kidney. Ngayon ako, bago ako magpaalam ng pansamantala dito sa ating programa, ako po mag-iiwan lang ng siguro tol ganito. I-highlight natin yun kasi hindi alam ng mga kapwa natin Pilipino. Dinonate pala. Dinonate. Noong 1983, kung hindi ako nagkakamali, 1983, dinonate ni PBBM yung kanyang kidney dahil sa parang nagpe-failed na yung kidney
FM Senior nung nandoon sila sa Amerika. Ayan. Okay. No, ngayon, ito lang yung sa akin. Bago po ako bumaba, hindi porke ang nagsalita ay kapatid ni PBBM, hindi na tayo dadaan sa proseso. Alam natin at nakita natin kung gaano po kapatas ang ating gobyerno ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Digong, ituro lang, yan si Tikwa gumagamit yan. Kinabukasan, kung hindi siya drug lord, timbang na. Diba? Kunwari, may tinagturo, yan si BPM, gumagamit yan. Kinabukasan, meron ng mga placard dyan, wag tularan, adik, wag tularan, pusher. Hindi po ganoon ang ating gobyerno ngayon. Ang ating pong gobyerno, sinusunod ang lahat ng due process. Kaya nga po, diba, after 100 days, wala pa pong nakukulong sa sinasabing flood control scandal. Bakit? Dahil po due process ang sinusunod ng ating gobyerno ngayon. Makakaasa po kayo na ang due process ay masusunod palagi dito po sa gobyerno ni PBBM. So, dapat din nating ibigay ang due process. Bago ka magpaalam, ano ko lang sa lahat. Sinabi ito ni PBBM, kung mamadaliin daw pala natin yung proseso, katulad ng sinasabi ng ibang tao, na madaliin na, bakit hindi pa kasuhan, ma-absuel ko daw. Baka Pero kung gagalingan yung investigasyon, yung proseso, hindi sila makakatakas. Yun lang. Tama. Kaya ngayon, di ba, nakita natin, ang dami kagad naniwala sa sinabi lang na kuda ni Jaime Marcos. Pero nakita natin, nagsalita si Gutesa, nagsalita itong si Saldico, ngayon, itong si Jaime Marcos nagsalita ng laban sa Pangulo, pare-parehas walang ebidensya. So, ganyan ba tayo? Diyan ba tayo mabubuhay sa walang ebidensya? Kapag sinabi na lamang ng isang Jaime Marcos, adik ang kapatid ko, kailangan na nating sipain sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ganun tumatakbo ang gobyerno natin. Pinakita ni PBBM kung gaano siya kapata sa lahat ng Pilipino. Mahirap, mayaman, may kaya o wala, may kapangyarihan o ikaw ay simpleng tao lamang. Pantay-pantay po dito sa ating gobyerno ngayon ni PBBM. Kaya po, sa mga DDS na nagsasaya dahil nagsalita na daw ang atin ni PBBM, kahit wala pong ebidensya, hindi po kayo dapat magsaya. Dahil pagpus, dapat nga kayo malungkot. Bakit? Tinatarantado kayo. Nagsalita si Jaime Marcos ng kung ano-ano, wala mo lang pinakita kahit sa ebidensya, pero pinapalakpakan ninyo. Napakapangit ng inyong sitwasyon kanina. Nagsalita, pag sinabi ni Jaime Marcos, kainin nyo yung aking puwet at tae ko. Tuwa sila. Baho naman yan. Naman na nasabi, di ba? Pero ito ang masasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Baka mahaba yan. Yung sinabi po ni Ivy patungkol kay PBBM, sa ating presidente, wala pong logic. Hindi ko makita ang logic dahil bakit ngayon mo sasabihin yung pagkakataon na yun na sasabi mo natin samantalang kasama mo siya simula pagkabata. Diba? Alam mo yung totoong istorya. Alam mo yung totoong kwento. Hindi mo sinabi noon pa. Diba? So, hindi ko po nakikita ng logic itong sinabi ni Jaime dahil wala po talagang walang ebidensya at ito na yung alas nila. Ito na yung pinakang alas nila. Nakikita ko ito na yung pinakang alas nila. So, kung magtutuloy-tuloy pa yan, hindi naman rin mag-workout. Mali ka rin naman sa alas. Joker yan. Ano ka ba? Hindi kasi, kumbaga, ito na yung pampinali nila to Boss Mike, ito wala na. Naubos na yung 4 na alas nila Joker na lang natitira. Sir Mike, ito. Sir Mike, alam mo ba, parang
di ba may Christmas party tayo sa December, tayo mga ano na, mga pulubi lang, mga ganon. Sa kanto tayo mag-Christmas party diyan sa ano, invited tayo ni Birador Pikwa sa bahay nila, di ba? Oh, invited tayo sa bahay ni Birador Pikwa. Tumamba kasi yung sinabi ni Remulla at sinabi ni PBBM mukhang sakto. Oh, diba? oh, sige. Magpaalam ka na, putang ina, gusto ko na matulog. Sige na. Ay, salamat sa invite mo sa Christmas party ha. Salamat. Putang ina. Sabay-sabay na tayo. Salamat, Boss Mac. Salamat ha. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye guys. See you. Okay. Bye-bye.